Good day mga brother! Happy nga pala and welcome back sa ating Ronda Calamba serye kung saan ay, alam nyo na, bibisitahin natin ang mga cycling spots at mga ahon sa bayan namin sa Calamba. And for our third episode ay as usual, aahon ulit tayo dito sa isa pang madalas na ensayuhan at minsan dinarayo ng mga siklista sa bayan namin, ang Barangay Bungo. Aahon talaga dapat kami sa may Barangay Mabato kaso may hindi inaasahang pangyayari kaya tignan nyo na lang mga brother kung bakit. Mga alas 4 ng hapon nag-ride out na ako at ngayong araw pala ay may makakasama tayong mga tropa natin. Binaybay ko ang kahabaan ng parian at pagdating ko dito sa may checkpoint, tumiko na ako sa may kaliwa dahil dito natin sila imimit. Ang mga kasama pala natin ngayon sa ride na to ay sina Brother Amiel at si Brother Alvi. Rekta pagdyakan na after namin magkita-kita. Traffic ang sumalubong sa amin sa kahabaan ng Pasiano. Usually traffic talaga dito sa amin ng mga gantong oras dahil uwian na ng mga estudyante at ng mga ibang nagtatrabaho sa pabrika. Pagkalampas pala namin sa overpass ng SLEX, kumaliwa na kami dito sa may San Jose at dito na rin mag-uumpisa yung mga ahon natin. Hindi naman mahihirap yung ahon dito, saktong-sakto lang para sa mga nag-e-ensayo at sa mga newbie sa pagbibisikleta. Maraming segment ang ahon dito at napakarami din namang recovery. Kaya kung gusto mo ng chill ride na may kasamang ensayo, ito na yung perfect spot para sa'yo. Para pala may idea kayo sa ahon dito mga brother, ito yung stats niya. Ang distance niya 10.3 kilometers mula sa San Jose hanggang sa sign ng I Love Bungo. Yung average gradient niya 2 to 3% lang. Ang max gradient na nakita ko 6% and yung total elevation natin is 200 meters. Habang nag-uumpisa na kami sa aming pag-ahon ay nag-umpisa ng bumuhos ang ulan. Hindi pa naman ganun kalakas pero nag-decide na rin kami na sumilong muna sa may 7-Eleven. Dito nagpatwila muna kami at siguro mga after 15 minutes nag-decide na kami na suungin ng ambon. Pero hindi pa kami nakakalayo, medyo lumalakas na naman ang ulan. Kaya sumilong na muna ulit kami. At ito talaga ang dahilan kung bakit hindi na namin itinuloy ang pag-ahon sa Mabato. Late na rin kasi kung itutuloy namin at napakahirap abutin ng dilim dito sa taas na bahagi ng Calamba. Makikita nyo mamaya kung bakit. At since nandito na kami at mukhang hindi matatapos yung ambon, nirekta na lang ulit namin ang aming pagpadyak. At nakapasok na pala tayo dito sa pinaka-favorite part ko ng ahon dito, yung ahon papunta sa Ciudad de Calamba. Hindi naman mahirap yung ahon na to. May haba lang siya na 1.2 kilometers hanggang sa arko ng Ciudad de Calamba. At yung average gradient niya ay 3% lang. Ang nagustuhan ko kasi dito ay yung kalsada niya. Smooth na smooth talaga. At pagdating natin sa Ciudad de Calamba, ito mahaba-habang recovery na. Mas maluwag na ang kalsada sa part na to. Kaya pag tanghali ka umahon dito, medyo mabibilad ka talaga sa araw. Dito pala tanong mo na yung Palace in the Sky sa Tagaytay. Isa kasi ang kalsada na to sa mga daan papunta ng Tagaytay. At dito din pala yung daan ng Barangay Mabato. Pagkalampas natin ng Ciudad de Calamba, nandito na tayo sa pinakaayaw kong part ng ahon, ang Barangay Bubuyat. Kasi tignan nyo naman, lubak-lubak yung kalsada tapos madalas laging basa yung daan kahit hindi naman umuulan. Mapapakamot ka na lang talaga sa ulo kapag dumaan ka dito. After ng Barangay Bubuyan, aahon na ulit tayo. Dito, dire-diretsong ahon na yan. Dadaan din tayo sa Barangay Borol at mula dyan ay meron pa tayong 3 kilometers hanggang sa Barangay Bungo. Kaya isagad na natin ang ating padyakan. May mga pangilan-ngilan na matatarek pero maikli na ahon pero kayang-kaya naman. At after pa ng mga ilang minutong tiyagaan sa pag-ahon, narating na natin ang sign ng I Love Bungo. At since hindi na kami tutuloy sa Mabato, niyaya ko na lang sila na kumain sa Don Facundo sa Tanawan, Batangas. May daan nga pala dito if trip nyo pumunta ng Tanawan at napakarami ditong dumihan. May mga pangilan-ngilan pang ahon at lusong kami na dinaanan. Meron pala akong separate vlog para sa daan na to kaya check nyo na lang po. At pagkadating namin sa may Don Facundos, umorder agad ako ng pagkain at nagugutom na talaga ako. After pala namin kumain ng napakasarap na chami at lomi, umuwi na kami. At ito pala ang rason mga brother kung bakit hindi magandang abutin ng gabi sa taas ng Calamba. Sobrang dilim ng kalsada at yung ibang part pitch black talaga. So hanggat maaari mga brother, huwag kayong papagabi dito, lalong-lalo na dun sa may part ng tulay sa Mabato. Yun lang, kung gusto nyo palang makita tong ruta na to, pakifollow na lang po ako sa Strava, I am happy, and kung gusto nyo namang mapanood yung buong storya, full vlog is available on my YouTube channel. Pa-subscribe na rin po. Salamat!